So yung mga padreng, yan ay motor ni boss. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nag-overflow. Sabi ko nga sa inyo, dapat may basihan kayo para matumbok natin yung eksaktong sira. Pinandar na namin yan at pinahinga at hanggang ngayon ay hindi pa rin nag-overflow. Nakita nyo sa unang video, pag hinipan yung unang kasa, meron pang pandikit. Mali po yun. Grasa lang dapat dun sa o-ring para pag pinasok natin, hindi magagasgas yung o-ring. At sa pagkakataong yan, nawala na yung tulo. Pakistart mo nga tang. Dayo from San Pedro, Hermosa, Bataan. Yan si Tatang. Tatang Pong, ayan. O, shout out kay paring Fred. Siya yung nagturo dito kay Tatang. Start mo. Ayaw, one click po. O, Tang, silipin mo nga kung may overflow, Tang. Meron, wala? Wala na. O, anong masasabi mo, Tang? Ayos na. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Tayo from San Pedro Toda, Barako 2. Ang issue ng motor ni boss, walang humpay na tulo ng kanyang carburetor. Bali nakadalawang mekaniko na at hindi mapatino. Ngayon shout out sa nagturo dito kay paring Fred para ayusin natin yung motor ni Tatang. So ngayon sa pag-troubleshoot ng ganyang issue o sa pagpapalit, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step o may guide tayo para matumbok natin yung eksaktong sira niyan. Sinasabi ni Tatang, nakailang beses ng palit ng repair kit. So ganun pa rin yung kinauwian, nag-o-overflow pa rin. Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo step by step paano natin solusyonan yung ganitong problema ng motor. So ito yung kanyang carburetor mga padreng, itaob natin. Ayun o, napakaraming laman ng kanyang gasolina. Ayun o. So kalimitan ang pinagmumulan ng overflow yung kanyang float valve. Minsan nagkakabewang po yun. So cause po yan ng overflow. Minsan nakakalangan yung float valve ng maruruming ribaba. So cause din po yan ng overflow. Pero ito nga motor ni boss, pangalawa na tayong mekaniko na titira nito. So sa abot ng ating makakaya, susolusyonan natin yan. So una, bakit nag-overflow? Sira yung kanyang float valve. Pangalawa, pag mali yung adjustment ng kanyang floater, so cause din po yan ng adjustment. Pangatlo, nakakalangan yung float valve. Yan ang kalimitang mga issue kung bakit nag-overflow. Gawin lang natin, tanggalin lang natin tong 4 na screw. So tanggalin lang natin to. So sabi ko nga sa inyo, number 1, dapat tama yung adjustment ng ating floater. So check natin. So pansinin nyo yung kanyang floater, oh, nakaangat. So mali po yan. Pag nakaangat na ganyan, minsan cause po yan ng palyado o parang nabibitinan. Dapat po yan, ganito yung level niyan. Ayan, pantay lang po yan. Kahit bumili kayo ng mga bagong carburetor o bagong motor, subukan yung tanggalin, naka-level po yung floater. Tingnan natin dito sa kabila. So ganun, oh, angat din siya, oh. Dapat yan, nakaganyan. Ayan. So dito pa lang, number 1, mali na. So bakit nga ba nag-overflow? Ito yung sinasabi ko, yung kanyang float valve. Ngayon, may gagawin tayo dyan, dito sa kanyang hose. Hihipan natin to, dapat walang bubula dito sa parte na to. So try natin kung makikita nyo. So lagyan lang natin ng gasolina. So tutok ko yung camera. Kita ba? Tsaka ako bugaan natin. Ayun o, bumubula. Nakita ba? Ulitin natin. Bumubula to. Ibig sabihin lumalabas yung hangin. O isa pa. Ayun o. Isa pa. Tingnan niya. Ipang ko dapat talang bubula rito. Ayun o, lakas ng bula niya. So ibig sabihin, hindi lapat yung barbula doon sa mismong bahay. So babaklasin natin, papakita ko sa inyo. Ang gawin lang natin mga padreng, tusukin lang natin yung pin. Pagkatanggal ng pin, hugutin. So yung kanyang floater masyadong nakatingala. So ang gagawin lang natin, ayun o, in-adjust nila, oh. In-adjust nila to. So
So, syempre, pag nakatabingi po yan, tabingi din yung mismong float valve. Cause po yan kung bakit nag-overflow. So, ibabalik natin. Tulak lang natin dito pataas. Okay. Ayan, tinulak ko pataas. Gamit tayo ng long nose. Ito. Ganito lang. Okay. Tapos check natin yung level ng floater. Dapat po yan level yan. So, tabingi rin, oh. Tabingi yung kanyang floater. Try natin dito. Ayan, oh. Tabingi siya, oh. Mataas tong kabila kumpara dito. So, ibig sabihin, pinagpipihit na to ng unang nagawa. Papantay natin. Dapat kada anggulo, pantay po yan. Try natin. Ayan, pantay na yan sa kabila. Ayan, pantay dito sa harap. So, okay na siya. So, balik natin. Check natin uli. Ito yung kanyang float valve, oh. So, balik natin. Doon muna tayo sa tamang level. Pag wala po sa level yan, yung kamay, tabingi. Walang iniwan po yan sa pumupukpuk ka sa pako. Pag tabingi yan, ay hindi, kikibit. So, ganun lang naman ka-simple yan. Ngayon, itatama lang natin. Chechikin na muna kasi bago lang daw palit to. So, tingnan nyo ngayon yung floater, oh. So, yan ang sinasabi kong tamang level ng floater. Ayan, oh, diretso. Kanina nakaangat siyang ganyan, oh. Nakaangat siya. Ngayon, oh, tamang level. Ngayon, susubukan na muna. May dala na kasi si sir ng repair kit. Pero, susubukan muna natin kung okay tong dating kinasa. Dahil may mali lang silang ginawa. So, lagyan uli natin ng gasolina at saka hihipang ko uli dito. So, try natin. So, ang una natin ginawa, linevel lang muna natin. Tinama muna natin floater. Check natin. Dapat walang bubula. Pag bumula yan, magpapalit na po tayo ng mismong float valve. Try natin. Bumubula. So, yan ay pagkakataon na dapat na natin ikasa yung bagong repair kit ni sir. Shout out ko si Fred Galang. Shout out na rin natin si paring Itong. Magkapatid sila. So, ito yun, oh. So, ngayon, ang gagawin lang natin, screw. Luwagan lang natin yung part na to. Tapos, hilain natin yung pinakabahay. So, dapat yan, set lagi yung pagpapalit niyan. Pag natanggal to, parang napansin ko, linagyan na nila ng ano. Linagyan ng silicone. So, mali po yan. Dapat hindi linalagyan ng silicone yan dahil nga may o-ring po yan. Dapat ang linalagay dyan, grasa. Linagyan ng silicone. Ewan ko lang kung mababatak pa natin to. May silicone. Ayun. Yun, oh. Pinuno ng silicone. So, mali. Mali po yan. Okay. So, paliwanag ko lang kung bakit nag-o-overflow. So, ito yung float valve. So, ayan. Yung float valve, may butas to, yung pasukan ng gasolina. May butas yan nakapiraso. Yung float valve, yung dulan na to, sumasaksak dito. So, ganyan yung float valve. Bakit nga ba nag-overflow? Minsan nagkakabewang dito. Kaya kahit nakasara na sa butas, tumutulo pa rin siya. At sa pagkakataong yung mga padre ngayon, oh, may bewang na po siya. Oh. Ayan, oh, may bewang. Kung bakit siya nag-overflow, yung kanyang float valve ay may bewang. So, kahit na nakasara na dito sa ibabaw, dahil nga may bewang, may tendencying lumusot. So, kasanatin yung kanyang bagong repair kit. So, ito yung sinasabi kong butas. Ito yung kanyang float valve. Yung dulo na to, pumapasok dun sa butas sa loob. So, ang tendency nga, pag nagkabewang na yung goma na yan, kahit na nakasuot yan, tatagas talaga. So, ang gawin ko, linisan ko muna yung karburador, syempre, ng hangin, bago natin salpak to. So, hindi silicone ang linalagay, grasa, para pag pinasok natin, ay smooth lang. So, ganito lang yan, oh. Pasok lang natin. Yun, ganun lang. Alang kahirap-hirap, tapos lagay na natin yung lock.
Anong pangalan mo, Tang? Ha? Pong. Oh, shoutout kay Tatang Pong. Siya yung may-ari ng motor na to. Shoutout sa presidente ng Toda kay Presidente Press Red. Oh, shoutout sa iyo, Press. So, kabit ko lang to. Higpitan lang to. So, wag nyo lalagyan ng sealant. So, okay na siya. Sunod natin yung kanyang float valve, yung kanyang floater. So, ito, may kawitan yan. Pasok lang natin. Ayan. Sunod. Pasok lang natin ganyan. Tapos, check natin. Dapat yon pag hinipan natin, walang bubula. Kasi pag bumula, ay sablay. Pasok lang natin yan. Okay. So, ito na mga padreng, naikabit na natin. So, same procedure. Lagyan natin ng gasolina dito sa part na to. Kita nyo naman sa urang video na bumubula. So, hipang ko. Oh, may nakita ba kayong bula? Oh, walang bula, di ba? So, para baka sabihin nyo, peki lang. Oh, wala talaga. Haharap tayo sa camera. Baka sabihin nyo, peki lang eh. Ayan ah. Wala akong nakitang bula ngayon. Oh, tingnan nyo, hipang ko tong hose ah. Oh, teka. Ano nakikita sa camera? Ito. Oh, di ba? Wala. Oh, ngayon tataob ko, tingnan nyo. Lalabas yung hangin. Oh, di ba? Oh, ulitin natin. Hipan natin. Oh, hipan ko. Oh, yun oh. Ayos. So, yung mga padreng, yan ay motor ni boss. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nag-overflow. Sabi ko nga sa inyo, dapat may basihan kayo para matumbok natin yung eksaktong sira. So, tayo from San Pedro, Hermosa, Bataan. Ayan, si Tatang Pong, ayan. O, shout out kay paring Fred, siya yung nagturo dito kay Tatang. Start na tayo. Ayaw, one click po. O, Tang, silipin mo nga kung may overflow, Tang. Meron, wala? Wala na. O, anong masasabi mo, Tang? Sa diskarte? Ayos na. Sinisilip pa rin Tatang, ha? Si Tatang, matikas pa. Naalala ko lang din. Diba? Okay na. Biglang masunog. Baka masunog na eh. Oo, wala. Oo. Asa walang tubig ka. Oo nga. So yun lang mga padreng. Sana may natutunan po kayo. Kaya naman kung bago ka pa lang sa akin channel o napadaan ka lang, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Ina-upload din po natin yung mga videos na kagaya nito sa ating Facebook page. Kaya paki-follow na rin. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.